Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapisamban maragol. Ako muli si Melissa Joy Dizon and welcome sa panibagong episode ng #BasilicaTikism, ang podcast na puno ng kwentuhan, aral at pananampalataya. Sa mga nakaraang episodes ay tinalakay na natin ang kahulugan ng isang minor basilica at ang mga pribilehiyo nito. Ngayon naman ay ating tatalakayin kung ano nga ba ang obligasyon o tungkulin ng isang minor basilica. At syempre, kasama pa rin natin ngayon si Reverend Father Gian Sagum or Among Gian. Maraming salamat na ako'y naging bahagi ulit ng ating talakayan, Opo. lalong-lalo na ngayon na pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakamahalagang parte ng ating pag-aaral tungkol sa minor basilica, kung ano nga ba ang mga katungkulan. Because we have to understand always na binigay lamang yung mga pribilehiyo para tayo ay maglingkod. We are only blessed so that we can be a blessing. So ano-ano nga ba ang mga katungkulan ng isang minor basilica, Among? Napakaraming mga katungkulan ng isang minor basilica, pero tayo ay masaya na tayo binigyan ng ganitong blessing so that we can be a blessing to others also. Unang-una na dyan, syempre, muli, babalik ulit tayo sa pinaka-primary. It has to be a symbol of unity with the Pope. Kaya katungkulan ng isang minor basilica na muli ipahayag ang mga katuruan ng Santo Papa at ang mga tamang katuruan ng Santa Iglesia. Pangalawa riyan, syempre, kailangan natin isulong ang maganda at solemning pagdiriwang ng banal na liturhiya. Kumbaga, in plain terms, the minor basilica must be a model and a standard kung ano nga ba ang tama at mas makahulugan na paraan ng pagsamba sa Diyos. Kaya kailangan natin na pagbuhusan ng panahon, ng effort, gastusan, at bigyan ng tamang atensyon ang pagdiriwang ng banal na liturhiya, lalong-lalo na ang banal na misa. At kasama din dyan, syempre, obligasyon natin na ipagdiwang ang mga mahalagang kapistahan na related sa Santo Papa at sa Universal Church, especially ang pista ng Luklukan ni San Pedro, ang pista ni San Pedro at ni San Pablo, ang kasama na riyan ang anniversary ng pagkakapili o election ng ating Santo Papa. At syempre, kasama rin dyan sa ating obligasyon, sa ating katungkulan na maging sentro ng debosyon. Kaya kailangan talagang welcoming ang ating simbahan at magtatag tayo ng special na ministry para lalong mapangalagaan natin ang dignidad, ang kalinisan, ang pagiging banal, the sacred character of the minor basilica. Kasi kailangan ma-reflect ng minor basilica kung ano nga ba ang ating simbahan, ano ang Universal Church, at makikita dapat sa ating simbahan na lumalago at lumalalim ang ating pananampalatayang Kristiyano at Katoliko. Tama ka dyan, Among Gian. So, paano pa po ba mas nagiging sentro ng debosyon ang isang minor basilica? Yeah, katulad ng nabanggit ko kanina, obligasyon ng isang minor basilica na makita at maranasan ng mga Kristiyano at mga peregrinong dadalaw sa ating simbahan, na magdarasal sa ating simbahan, na maranasan nila ang isang welcoming atmosphere, hindi lang ng simbahan, kundi ng Diyos na tumatanggap sa ating lahat. Kaya nga, inaanyayahan natin ang lahat na dumalaw sa ating simbahan at inaanyayahan din natin ang mga naglilingkod sa simbahan na sana laging bukas ang ating simbahan, lalong-lalo na sa mga nangangailangan ng serbisyo ng simbahan, ng banal na misa, banal na sakramento ng pangungumpisal, at ng mga nais magdasal sa ating simbahan. May mga few words po ba kayo? Any few words? Yeah. Siguro as parting words, babalik tayo sa ating sinabi kanina na tinanggap natin ang pribilehiyo na pagiging isang minor basilica. We receive this blessing of becoming a minor basilica and recognized as a church of the Pope primarily so that we can be a blessing. We were only blessed so that we can be a blessing. At sana inanyayahan natin lahat, lalong-lalo na mga parokyano ng minor basilica natin, na maipakita natin at magkaisa tayo para lalong makita na ang blessing na ito ay binigay sa atin upang tayo ay maging blessing din sa buong simbahang Katolika. Wow, talagang nakaka-bless, Among Gian, at naway tanggapin natin sa ating mga puso ang blessing na ito, ang Pisamban Maragol bilang isang minor basilica. Maraming salamat po, Among Gian. Maraming salamat rin po sa ating mga viewers, naway magsilbing blessing po ang pagiging minor basilica ng Pisamban Maragol.
Mga kapisamban Maragol, abangan dahil sa June 10 ay magaganap na ang pinaka-inaabangan na Solemn Proclamation ng ating Pisamban Maragol. See you on the next episode of #Basilicatecism, ang podcast na puno ng aral, kwentuhan at pananampalataya. Stay updated mga kapisamban Maragol!